Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga kabanat, eksakto ng 7:47. Ang oras na yan, hatod sa tokan LYRR Realty Development Corporation. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features a lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Bawal ang pasaway sa Radyo Banat Extreme kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Hello! Good morning, buenos dias, mga ka-vlog, ka-tweet, mga ka-Facebook natin dyan, mga tugang, marhay na aga, aldaw po kita ko dyan in Webes. Pitsa, ano ko dyan, 18, December 18, 2025. Tuloy na ang Pasko. Dahil na pwedeng pugulan, partner. Kaya mga tugang, mga kabig, gising-gising na mga kabanat, mata na kamo, bangon na, radyo balat na. Hindi, pakarin mo ito. Hindi nga switch. Pakarin mo at siya. Mag-iribanan po kita digdi mga tugang sa programang Radyo Banat sa Bicol Broadcasting System, BBS 91.9. Sa mga talahapitan po kan sa indong mga radyo, ako si Benji Rivera at your service. And syempre at yan kay Balantan sa tuyang mga Banat Patrol, sa newsroom si partner Junil. And sa technical, Boss Ariel Camarote, ano mo na i-switch mo na ni Atyan, i-rebay mo na Atyan, partner, medyo nagtataga kalog-kalog na partner. Ano po? Pero mga tugang, Atyan po, si mga nagahalat kan sa tuyang papremyo, mga tugang, digdi po sa programang Radyo Banat,
At taigwan na lamang kitang 7 days 7 days bago po magpasko mga tugang. Kamo na lang po mga tugang ang mag-text or mag-comment. Kamo po ang haputong ko. Anong gusto nindo, partner? Gcash o bagas, partner? Ano daw kaya ang takon mabakal kaya kita din spaghetti. Kadaklan bagang mo dyan, naka-spaghetti naman ang mga Mandoche Buena, ang mga ibang radio station, tigihiling ko nananauma din bagas, nananaong Noche Buena items. Kaya mga kabanat, kamo po ang haputong kamo ni Tito Benji. Ta syempre, Pasko man ko dyan, mananaw kitang dikit na pang dagdag na lang pang dagdag sa Noche Buena kan sa tuyang mga kababayan. Yan, okay yan, okay yan. Yang pandagdag na lang sa Noche Buena, partner, pero igwang bagas, may bagas na may bagas na, may pang Noche Buena pa, yan. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Ano na lang 7 days to go, partner. Si iba, partner, nakakuha na kansaid ng cash gift. Kaya si mga Dabarkans na comment below. Digdi sa samuyang Facebook live anday mag-comment data mababasa. Siyempre data maririgaluhan. Diba? Si Day po mag-comment, di may maririgaluhan mga partner. Ano ang gusto ka sa tuyang mga paradangog, mga kabanat? Noche Buena items, Gcash na lang Gcash na lang. Pag-araw kaning okasyon, ordinaryo na bagang mga hamon. Ordinaryo na po yung mga hamon, yung mga spaghetti items. Kaya mas maray pa po pagdagdag Noche Buena na lang. Kaya comment below para makabalik ka mo sa pa-Gcash. Comment below, partner, ano ang sa tuyang bagas with the hamon, spaghetti or Noche Buena items. O kaya depende po yan sa trip ka sa tuyang mga paradagong partner. O kaya i-Gcash na lang kamo. O yan. Saka priority po mga kabanat kan sa tuyang programa digdi po sa Bicol Broadcasting System ang suki. Hindi pong mga paradagong kang programang Radyo Banat. Kaya mag-comment below na kamo. Kalsa idong gusto, partner, Noche Buena items o Gcash, kapatid. Yan, para medyo happy. Pandagdag po sa Pasko. Noche Buena kan sa tuyang mga kababayan. Duman po sa mga Dabarkans mga suki kan na Radyo Banat, nagdadagog ko niya sa radyo. Comment below, digdi po sa programa ko diyan kung ano po ang trip kan sa tuyang mga paraantabay parikoy. Gabos, pwede magsali, partner. Gabos, basta suki po kan programang Radyo Banat, kapatid. Yan, para maging happy ang Christmas kan sa tuyang mga kabanat parikoy. Si Benji Rivera, Radyo Bana. So he said, let's run and we'll have... Kan sumanggi kaya ipigparahilig ko si ibang radio station, mga tuga. Alos gabos niya, spaghetti, ang iba, partner, bagas. Okay yan, okay ba yan? Kailan ba kayo matapos yung taon, kadakol ka pang spaghetti sa loob kan sa imong aparador sa kusina. Mas maray na tong si Dana lang, partner, babakal. Di pa masasakitan si Tito Benji magparaisip. And with a surprise when before
O kaya mga kabanat, comment below, digdi po niya sa programang Radyo Banat. Must have been Ang Mayo, pasensya. Siyempre, ipapriority ta kung yan si announcement ta, ano? Ayan, kaya comment below. Digdi po sa programa ko yan. frosty. Ano po ang, maray? Bagas with queso di bola? Say Or hamon? Or Gcash? Oras, 7:57 na po mga tugang. frosty. Hoy, Merry Christmas ki Manager Rick Arnedo. Amay-amay nag-PM sa ko si Manager Rick, partner, Merry Christmas. Way so down Sabi ko, boss, with the Merry Christmas din. running here and there all around the square. Say catch me if you can. Waray pa si Manager Rick, amay nag-greet sa kong Merry Christmas ye. The traffic Sa totoo lang iyong pinaka-inot nag-greet sa ko, si Manager Rick Arnedo eh. heard him holler Kaya sabi ko kay Manager Rick, meron ba tayo dyan? about the nose and his eyes made out of coal. Frosty the snowman made the children laugh. Sabi ka ni talagang listener ko, partner, ining sa kuyang listener. Gcash na lang po. Wow. There've been some magic in that old silk hat they found. For when they placed it Kaya comment below po, digdi sa Facebook Live ha. round Yan po ang pinaka-importante, yung comment din do, digdi po sa satuyang programa para maaraman po kung ano ang mabunot mga kabod. Ay, habo man pala ng Gcash. Gusto pala ka ni is spaghetti partner. Kaya halatog ko po ang sa inyong mga comment digdi sa programa partner. And para makapandagdag, pandagdag lang. so down. Ayun. Tapos sabi mga ka-DTI partner, 500 pesos Noche Buena, okay na ye. Dagdagan ni Tito Benjing Sanggatos. Joke lang, joke. Down the streets of town right to the traffic. Kaya comment na mga tugang. The only Basaon tayan at siyan Parikoy. And syempre, bationg kumuna din good morning. Uy, sa kasi alsa kuya pala na Dabar Cards. Ang mabuot saka beautiful na paradangog po kan na BBS. Ang may sadiri kan na JJ Ascent Enterprises. was a job. Hindi ba kayong nagagigibo din mga kartin? Yung bagang pag may nahilig kayong mga auto na magagayon ang pakatint kasi inda pong salming, hali po yan sa JJ Set Enterprises dyan sa Pangaliban Drive. Came to And al sabi po kan beautiful, mabuot na si Ma'am Lea Mayores, for yung mga paradangog po kang Radyo Banat na mapipili na pong tawalan Frosty nin pamasko, partner, would be dadagdagan niya nin headphone. love and play Imported na headphone you and me. Nako naman, kaya talagang magagamit po din doon. Halimbawa, kamo nagdadangog sa Radyo Banat, gusto din dong magayon ang sounds, headphone, idadagdag na po kan sa tuyang mabuot, Dabar Cards, kabanat na si Ma'am Lea Mayores dyan sa JJ Set Enterprises. Madam, With the broom ay nako, thank you very much ha. Thank you. running here. Isasabay ta po yan. Isasabay ta po yan sa papremyo. Akal sa tuyang mga kabanat. Ano po? Thank you very much Ma'am Lea Mayores kan na JJ Set Parikoy. When he heard him holler stop. For Frosty the snowman had to hurry on his Kaya comment na kamo mga kabanat ha. Aratsan. to cry out Babasaw ko someday. ang gusto kan sa tuyang mga paraantabay digdi sa programa. Look at Kung hamon kaya, gabos man nakakabakal hamon partner. Igwa ng 300, may 200 na nga. with the cold Depende sa brand. nose and his Kung medyo spaghetti man, mga
may mga kababayan din kita, mga leader, lalanaw pong Noche Buena items. Ano? Tayo, pangdagdag na lang kapatid. Ano? Sabi nga ni Kenji, sumpay buhay. Yan. Kaya para po yan sa mga paradangog kang Radyo Banat. Merry Christmas! Si Camberji Rivera, Radyo Banat. Sabi pati kaniyo, ha ha ha, pang spaghetti lang yan, Lods, ang 500. Okay na yan. Okay na yan na 500 na yan. Okay, sa Samayo. May mga barato man kasi, partner eh. May mga barato naman bagang mga cake ngunyan, partner. Oo, masisira man eh. Yung kasi ibang mga branded, yun na lang brand ang binabakal mo, partner, sabi ka DTI, di ba? With a broomstick in his hand, running here. Sabi ka DTI, magtaga tipid. You can. Kasi may mga brand din talaga mahal. May mga brand po na barato, mapili ka lang mga tugang. Ano po? When he Okay na kita ha. Comment below, digdi po sa loob ng programa. Baba Sound 10, Aratsan, digdi po sa Radyo Banat. May ano kita Del? May saro kitang bad news ngunyan sa mga kababayan ta, mga tugang, takasugma. Binabasa ko si news item na ini pong papasara kan na slaughterhouse dyan po sa digdi po sa to sa Del Rosario ba yan? Del Rosario, Naga City. Ang problema pala Del, ini pong slaughterhouse dahil na po nakakapasar digdi po sa pagiging Class A category. Ang gustong sabihin po, nagbaba po sa Class A mula sa Double A category ang slaughterhouse na digdi sa Naga City. Dahil na po sa kakulangan ng mga requirements. Yun. Nako, ano po ang epekto kanina makatugang sa mga negosyante kan na karni dahil po sa pag-downgrade kan classification kan abattoir, na-hold pa ang application na po kan Naga City District Abattoir. Yan po ang medyo bad news. Asahan po na kung mayo po kitang abattoir, saan po madara din na yung mga kakatayo na karni, urig, ini pong ining mga negosyante po kan karni digdi sa Naga City, partner. Kaya baka na po baka po magbaba ang income kang abattoir dahil po digdi sa bagong policy na bawal magpakatay ng hayop ang 7 bayan na may existing memorandum of agreement sa gobyerno and lokal. Kaya baka po magkulang ang supply din karne. Yan, baka tinaybig man partner Junil. Kaya nakakamundo man ano. Anong nangyari sa Naga City Abattoir? Sir, yung sa day talaga naasikaso eh. In fairness po mga tugang, kan nagpabulo ako din na kambing, ito bagang kambing, nagpabulo ako. Ibahon talagang bakong magayon, bakong iba na ang parong, bako na pong malinig. Kaya sabi ko, araw baga talaga, bako magkita karaal daw nagdyan saka iyo pa man lang po ang dyan lang kong bunuan. Sa mga banwaan na agihan ko, pero bako na pong magaya-gaya, ika nga, bako na pong magaya-gaya mga tugang ang kamugtakan kang abattoir digdi sa Naga City. Ano po? Kaya kung nag-downgrade po ining Naga City Abattoir, ang problema pa, mahalon po baga ang pabuno. Yan bagang reklamo kan mga negosyante digdi po sa Naga City. Diyan sa abattoir, sir, mahal gaya ang buno.
Medyo kami ngayon mga negosyante kan na karning uring, karning baka, medyo siyempre tataasan mi ba po ang presyo. Yan po ang rason kung taano nagmamahal po ang karne digdi sa Naga City. Yes, dahil na po dyan sa presyo kan na pagpapabulo dyan sa Naga City Abattoir. Kaya lang, sa balyo po kan mahal, napabayaan po ining Naga City Abattoir. O kaya, alatod na po ha, ano po ang pahayag kani kan alkalde kan syudad. Siyempre, ibabasol na naman ni Mayor, kay ex-Mayor Nelson Ligacion, si nakaging administrasyon. Siyempre, bako pa magkaroon ni Kilini, di ba? Di ko aram. Kaya, sana maayos po yan. Papaano kita po doon na first class, papaano kita po doon na first class city, kung yan lang pong abattoir is day po pasado. Ano po? O nagbaba po sa kategory yan pong haloy-haloy ng bulungan digdi sa Naga City. Benji Rivera, Radyo Banat. Timing man partner, timing man, siyempre mabarakal din na karni, ining mga kababayan ta dahil Pasko, tapos biglang mamahal, mamahal ini pong karning urig sa kakarning baka. Ano ba yan? Si Benji Rivera, Radyo Banat. Standby lang mga kabanat, ma-commercial lang kita mga partner, mabuelta ang programa, standby! Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Hello. Okay di. Oy, balik na kita mga tugang sa programang Radyo Banat mga partner. Ang oras, mga kabig, eksakto ng 16 minutes. Makalipas na po ang alas 8 ng pagkaaga. Ang oras na yan mga partner, isatod-sato kan LY RR Realty Development Corporation mga tugang. Ano po, yaw na digdi sa Naga City ang Deka Asaraya. Makukuha po yan digdi sa Barangay Balatas. Haraniyon po ini mga tugang sa Basilica Church mga kabanat. Ini po soon to open. Kaya kung ako sa inyong mga kabanat, magtataga-inquire na po ako digdi sa Deka Panganiban, Naga City. Ano po, ang Deka Asaraya mga kabanat, harani po ini sa mga eskwelahan. Oo, mga universities, digdi po sa Naga City, partner. And pinaka the best pa kani sa market, sa mga groceries,
harani po ang Deka Asraya. Harani po sa City Hall. Digdi po sa mga mall, resto bar. Ano po? Kaya si mga Dabarkads na dyan na interesado, magtaga-inquire na po kamo dyan sa Deka Office Pangaliban. Standby ta aratsyan po mga tugang. May interview ta si Gov. El Rey. May message sa tuyang mga kababayan sa probinsya kan Camarines Sur, mga kabanat. And syempre, si iba pa pong mga issue na pwede tang ihapot kay Governor. Kaya standby lang po ano. Kaya pala PM sa si Manager Rick at ma-interview kita ko yan kay Governor. Ano po? Standby. Ano po? At kadakol kitang ihapot kay Gov. El Rey, lalong-lalo na po itong mga bagong proyekto na implement po ko yan digdi sa Bicol Region. Si Mary Dicena, tapos si Benji Rivera. Governor, pirang aldaw na lang po matapos na ang 2025, pero may mga issue pong dahil nag-uuntok, naaramdaman, halis sa mga detractors, sa mga mga antay, Mga character assassinators. arog po kaning issue dyan sa Kapitolyo. Paulit-ulit na po nipig papaliwanag sa status kan daga na pigtugdukan kan iconic Capitol Building. Siniba po mga facilities dyan. Pero palagos pong ginigibuan issue. Para po sa karabang mga taga-probinsya kan Camarines Sur, ano na po talaga pinaka-status kan daga kasi mga parauma na apektado sa lugar na yung tabi, Governor? Mahigit 2 dekada na po yung kaso na yan. Basta kami naghahanap na lang ng final decision ng court. Kadakol pa rin na naninira dyan, ng raraot. Basta una lang ang mensahe gusto ko paabot, no? Kung ano ang sabihin ng korte dyan, susundin po ng provincial government. Kung ano man ang presyo na sabihin na amount, susundin namin yan. At ako, personal na opinion ko dyan, mas mataas nga yan, mas mabuti nga yan. Dahil kung politika sana ang pag-uulayan, maski 10,000 per hektarya yan, sabihin ng korte yan, pabor para sa kuyang imahe yan. Pero ang dapat intindihin ng tao po, pag tumaas ang desisyon ng korte dyan, may epekto po yan sa enterong Banuan Campili. Paano po? Sa kaso kasi niyan more than 20 years ago, ang valor kanya ng assessed value kayan kadto 22 pesos. So yan ang nilagay sa valuation ng daga. Kasi yan man talaga ang tunay na valuation ng daga kadto. Yes. Sinasabi gusto ko daang maging mababa ang presyo kan daga. Hindi man pwedeng itaas ng gobernador ang presyo basta-basta na walang basihan. Kung gusto ko sanang maging magpasikat, magpapolitika, dagdagan natin yan. Pero otro, explicar ko at yan, merong epekto yan sa mga residente ng Pili. Paano po? Nagdesisyon po ang korte na dapat daw payadan 567 per square meter ang desisyon. Inapila namin yan sa korte or medyo bilang gobernador kailangan bako sana isipin mo ang mga mga parauma na hindi naman lumalampas ng 100 dyan sa area na yan. At akin kadaklan man dyan, bako man sindamay sa diri. Kasi gusto ko lang explicar, may nagsasabi na more than 100 farmers daw affected. Hindi naman po totoo yan. Ilagay na lang natin sa 100 farmers, sisayang kakampihan mo yung 100 farmers o yung libo-libong residente ng taga-Pili. Pag pumayag po kami sa 567, ang epekto po niyan, magiging times 10 po ang amilyar, ang tax ng mga residente sa buong Pili. Bakit? Ngunyan po, sa Gabos at Dadangog,
ang appraised value kan daga ngunyan na binabayad lang ng mga residente dyan sa nakagilid dyan sa Kapitolyo ay 50 pesos per square meter. Mhm. Ang valuation lang 50 pesos per square meter. So kung ang binabayad mo ngunyan 5,000 kada taon, pag nagtugot kami sa 567 na decision kan korte, magiging 5,500 na ang buwis mo. Times 10 na. Tama. Oo. Kung dati binabayaran mo 10,000, magiging 100,000 na. Kung dating binabayad mo 1,000, magiging 10,000. So magiging times 10. Pabor nga yan sa provincial government, yung valuation na sinabi ng korte, dahil magiging times 10 na ang magiging basihan ng tax. Pero bilang gobernador, dapat protektahan natin ang nakakarami. Diba? Kasi kung papayag kami na 567 dyan sa valuation yung mga apektado dyan, ulitin ko, pabor nga yan sa probinsya. Pero daroday pabor yan sa nakakarami. Mhm. So yung mga nangraraot dyan, lalo na yan si, alam mo na, yung sa stasyon dyan, si Osabal, kakasuhan po namin siya kasi naninira siya na walang basihan at ang mga datos niya, mga numero niya po, mali-mali lang. Magpapasko na ngayon, sige pa rin ang pangraraot, okay lang yan. Mhm. Ang Christmas gift namin sa iya is kakasuhan po namin siya kasi hindi naman niya naintindihan yung kaso. Ang sinabi niya, more than 100 daw Mhm. ang apektado na hindi naman totoo. Sabi daan niya, aboko daang bayadan yung 567. Sasabihin ko nga, gusto ko nga ni maski 1,000 yan per square meter. Bilang personal na opinion ni El Villapuerte. Kahit na 10,000 yan, di, mas marengani yung bayadan ng 10,000 yan dahil mas mataas ang valuation kan court, mas pabor yan sa gobyerno dahil tataas ang valuation ng daga at tax. Diba? So, yan ang malinaw na stand ko dyan. Pinaglalaban natin ang nakakarami. Kung gusto nilang matapos na yung kaso na yan sa 567, pwede man. Pero abo kong makasuhan, nasasabihin, di man ako nag-apila, di ko man pinaglaban ang nakakarami. So, yan ang issue dyan. Ako, ginigibo ko ang gabos para sa nakakarami at may legal na basihan kami. Okay. Ulit, pag sinabi ng korte 567, pag final decision, okay yan. Okay sa amin yan. Tataas ang valuation ng tax. Dadagdag ang income kang Kapitolyo, dadagdag ang income ng pili, dadagdag ang income kang barangay. Pero makakagabat yan sa mga taxpayers na nakakarami. So ulit, anong gusto natin? Paboran yung 100 na farmers, magpapogi, magmolitika, o yung libo-libong maapektuhan na tataas times 10 ang valuation ng tax. Okay. So kami, nagpapabor din sa nakakarami. Yan ang stand ko dyan. Yes, sir. Gob, siyempre, may rights tayo mag-appeal doon sa desisyon ng korte. So, on appeal to ngayon sa Supreme Court. Hindi, naka-appeal sa Court of Appeals. Court of Appeals. Okay. Court of Appeals, naka-appeal. Actually, gusto ko na nga nang matapos yan. Ano naman problema yan? Ulit, ginagiba natin yan dahil bilang karapatan ng province. Ayoko rin later on sasabihin, ba't tayo ako nag-appeal? Diba? Okay. Yung nga po, gusto namin linawin kasi yung basihan ng valuation nung magsimula ang expropriation, 22 pesos per square meter. Yung kasi ang didiinan na governor murang-mura daw ang bili per square meter. Pero sinasabi nyo na ito nga matagal na, dekada na simula na magkaroon ng expropriation, Siyempre, governor. nag-appreciate man si value ka to. Okay. Kaya nga dati 22 pesos. Ang sabi ng court, after 20 years, 500. May basihan naman sinda. May sinda, may competition sinda. Yun ang nila, pananaw nila. Kami naman, nag-apila lang. Dahil kailangan kami mag-apila, di ba? So, yan man lang. Pero wag nila sasabihin na abo namin bayadan, abo namin yan. Ulit ka, kung
kung sinabi nga ng korte 1,000 yan, di babayaran namin ng 1,000 yan. Diba? Pagkatapos na kami mag-apila. Diba? Kasi ayaw namin sasabihin, ba't di ka nag-apila man lang? Ba't ka pumayag na mataas? Tapos ang epekto niyan, tataas yung amilyar ng mga tao. Ulit, 50 pesos lang baga ang valuation mo niyan sa tax. Magiging 567. Times 11, more than times 11 na. Isipin mo ulit, kung 5,000 ang binabayad mo ngayon, magiging 55,000 na. Kung 10,000 ang binabayad mo, magiging 110,000 na. Times 10, hindi nga ni times 2. Yan ang naisip ng mga nangraraot. Na pag yan ma-implement, pagbayaran namin yan, ma-implement, ang magiging market value, assessed value, appraised value, kandaga dyan, all around, ay magiging times 11. Okay. Okay po. Anyway, Governor, wala pa naman kami na napapakinggan mula buses mula sa mga magsasakang apektado, Actually. maging sa abogado nila. Si Frank Sotero, bago yung ibang mga kasama namin dito, may karagdagan na katanungan na hinggil dyan. Frank, good morning. Yes, June. Salamat, Governor. Good morning. Balinaw po yan sa imong pinapaliwanag. Kasi nagluluwas mo niyan, misleading ang mga pinapaluwas na mga barata kay ning paborito kang maray na broadcaster, tabi Governor. Nalinawan tango niyan na ini kay magiging basis na kan pag-assess kang ibang mga real property sa banwaan kan pili if susundon tabi Governor itong ipinagsusugo kang RTC Branch 33. Tama po ba, tabi Governor? Apo, yung yung decision naman ng judge yan, may basihan siya. Kami naman may basihan sa appeal. So basta ulit, kami nire-respeto namin ang decision ng judge. Respeto yan din sana ng nila na may karapatan po ang province mag-appeal, di ba po? Hindi naman po ibig sabihin na nag-a-appeal ka na sasabihin ayaw mo magbayad. Hindi totoo yan. Ulitin natin, babayaran namin maski anong balor na gusto nang i-decide ng court. Kaya nga may korte. Itong nangyayari ngayon ay hindi to politika, hindi to personalan. Pinag-uulayan dito kung ano yung legal. So kung ano man ang desisyon ng judge, sundin namin. Pero yung pagkapila namin, karapatan man yan ng province. Hindi ibig sabihin na ayaw namin magbayad. Kasi kung ayaw namin magbayad, hindi na sana kami nagkaso, di ba? So whatever maging decision po, kasi on appeal sa CA, the provincial government will comply, tabi Governor, just to be clear on this matter, sir. Susunod tayo dyan, pero part ng legal process yung appeal po, di ba? That's correct. Kasi, sige, ito lang, pwede naman namin i-drop yung appeal pag sinabi ni Kabalang, pero siya magbayad ng pag nagalit ng tao. Saka yung mga farmer, pag nagalit yung mga tao, bakit tumaas yung valuation, kaya ba nilang sagutin yung mga agrangay kang tao? Pero Governor, tama ba? Kasi pigpapaluwas pa din po sa Banyong Istasyon na more than 100 ang ginigipit na po kan Kapitolyo. Although, as a matter of fact, ang iba nga ni Digdi, compensated na and nag-receive na po ng just compensation or kabayadan from the provincial government. Governor, sir? Di totoo yan kasi nungalingan yan. Alam mo naman yung commentary sa stasyon na yan. Marami ng kaso marami na nga kami na panalo na naka-appeal. Sila nga nag-appeal doon sa kaso nila. Hindi totoo yan. Kami tuloy-tuloy yung proseso pagbayad. At ang katotohanan, yung unang lista 20 years ago, dumagdag ng dumagdag eh. Kasi alam naman ng iba dyang farmer na may kaso na karamihan dyan namimilit na pinapatira nila yung anak nila, kamag-anak nila dahil alam nila na pag natapos yung kaso, babayaran. So, padagdaging lista dyan na mismo yung DOTR na nagsabi, third generation, pang-apat na ng pagbabago ng lista. Na ang katotohanan, hindi na talaga dapat yun. Diba? Kasi nakumpisa lang yan, konti, dumami ng dumami. Tapos ngayon, sasabihin na naman niya, more than 100. Palagi naman nag-iimbento yan, kagaya na yan. Yung sa entrada ng
Kapitolyo, may mga bahay dyan na nakatira. Nag-decide ang court na i-demolish. Tapos may nag-post sa video na inaapi raw yung farmer. Yung ano ba yan, ang nag-decision yan court na i-demolish dahil yung may sadiri dyan, more than 20 years na nakatugtok dahil nga nagbabayad ng upa. Ito pa ang nakakatuwa. Hindi naman sila nakatira na doon, nasa ibang bansa na. Isipin mo yon, yung sa entrada, ayaw umalis, nasa ibang bansa, hindi natin sinisingil ng upa. Tapos nung ginigiba na, nalaman namin nasa ibang bansa na pala. So, tapos sasabihin, ginigiba raw yung mga bahay ng farmer na simentado. So, ano lang yan, politika na nakakapiral naman lang ang naniniwala. Ang kagabsan man dyan, majority, di man nagtutubod sa mga panraot dahil aram ng tao ang tuday. Lahat ng ginigibo po kan Kapitolyo may legal basis basado sa korte. Saro na lang ko, from my end, ano po, bago ko ibalik sa tayo main anchors, ano po ang reaction nindo? Kasi saro pa sa pigtatawanan doon, kanini Usabal, na ginagamit na po ang Civil Security Unit sa panggigipit, pangaharas, sa kapananakot, hindi sa alleged na mga apektadong mga paraoma. Tabi, Governor, sir. Well, unang-una kasi nungalingan yan hindi totoo at salamat na sinabi niya yan dahil may basya na naman kami na sampahan siya ng bagong kaso. Kasi unang-una, yan man lang ang legal basis namin eh. Ngayon, sasampahan namin siyang kaso, sasabihin na naman niya, inaapi siya. Siya naman siya po ang nagigibo ng kasinungalingan. Sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, ang gumawa ng kalokohan at kasinungalingan dapat kasuhan. So okay lang yan. Salamat naman sa mga tinataram niya. Ano po yan? Pakasuhan na lang po namin siya. At maski umabot ng 5 taon yan, ang kaso, sigurado kami itong mga pinakaso namin sa kanya ay papang-abutan yan. At gusto ko lang paalala sa kanya, yung kaso niya sa murder, sila mag-asawa ay hindi pa tapos. Kaya ako, sa New Year, mag-offer na ako ng 10 milyon na peso para mahanap na yung mga testigo dyan na pagtuturo kung sino talaga ang mastermind. So, yan lang po. Dapat magkaroon ng hustisya. Kung magsabi ka ng kasinungalingan, magkakaroon ng hustisya. Kung mag-commit ka ng murder sa anong bagay, lalabas at lalabas yan. Wala pong natatago sa mundong ito. Kung akala ng iba, absuelto na sila. Pag may lumabas na weakness dyan, na siguradong may lalabas, alam niya yan. Alam niya yan kung sino yung mga yan na nagtatago na yan. Pag yan lumabas, malalaman yan. So, abangan na lang nyo. Kahit abutin pa ng ilang taon yan, sigurado lalabas at lalabas ang katotohanan. No po. Salamat, Governor. Balik ko sa inyo, Tabi, June, Benny, and Michael. Okay, before ang BBS, si Benny, kan EBFM, Benny? Benny Desera? Yes, okay na. Okay na. Okay, good morning po, Governor Elroy Villaferte. Hari po dito sa Rinconada area, Mareda Rabrag po tabi, Governor Elroy. Diyos balay na Aldao, sa mga taga-Rinconada, maboy po kayo. Maboy ka, Benny. Opo. Excited mga taga-Bato at mukhang kayong bisita mamaya sa Women's General Assembly, Governor. Mukhang hindi na makapagintay at talagang nanggigigil lang makita ka muli at makausap at makapiling ng mga taga-Bandawa na bayan ng Bato po, Governor. Palagi naman po tayo excited dyan sa mga imbitasyon ng taga-Rinconada at ibang lugar dahil bilang yan, patunay po na minamahal po nila ang kanilang gobernador at ako naman mas minamahal ko naman sa kanila sila dahil sa kanilang tiwala at suporta. Opo. Governor, kahapon po kasi nadaanan ko yung kolumn mo sa isa pong periodiko, itong Abante Una sa Balita, at ang inyong pinakatema ay ang tinatawag niyong eco dikes na sinasabi po ninyo panlaban sa baha at tsunami. Ano po? Baka po madagdagan ninyo yung naipaliwanag ko na tunay na gamit nitong tinatawag niyong eco dikes. How important are eco dikes? Lalong-lalo na ang isa sa mga posibleng sa pagtayo nito, base po sa inyong column, ay ang Lake Bato Floodable Park, Governor.
Well, ano yan kasi alam mo, nagkaroon ng flood control issue yan. Issue talaga, dapat mas maging aware ang tao kung ano ba yung mga flood mitigation na programa na pwedeng gawin. So, imbis na puro flood control, sementado, mga dikes na sementado, sa Japan po meron silang green embankment program na tinatawag na eco dikes, na imbis na mga strukturang mabibigat, papatanim tayo ng puno, siguro 10 hilera, na magka-serve as barrier, protection, natural sa ating mga kababayan. So, ginawa po yan sa Japan. I-replicate po natin, gagayahin po natin yan dito sa Kamsur, sa mga identified areas dyan sa Bato, sa Rinconada, sa Cabusao, Garcia Torena, Caramuan, along the coast. So, ilo-launch po natin yan next year. At I think magiging modelo yan ng natural barrier green embankment program sa Pilipinas. Inumpisahan lang po yan sa Kamsur. Opo, so sa madaling sabi, kung compare natin sa mga concrete walls na ginagamit ngayon at nagkaroon pa ng problema dahil sa sinasabing mga korupsyon, ito pong green embankment program ay lumalabas po na eco-friendly, Governor. Well, puno po yan. So, may carbon credits yan, makakatulong yan sa pagpaganda ng ating environment. Imobilize natin ang kabitaan para magtanim yan, i-maintain yan. Mas maganda talaga ang natural barrier. Yun nga lang, siyempre, antayin natin na tumubo yan at ma-protect yan. But at least mayroon tayong ginagawang solusyon na natural ang natural environmental program. Na kasi kung mag-aantay pa tayo sa national government, pondohan ng mga flood mitigation dyan na hindi na nga dumadating sa matagal na panahon na alam mo, ang Kamsur, alam naman natin, bahain. Opo. Pero nung lumabas yung mga issues of flood control, nakita mo sa ibang probinsya na hindi naman binaba, bilyon-bilyon ng mga binubuhos. Diyan nga lang sa partido, ang daming upland barangay, ang taas-taas, may flood control. Dapat ang flood control ilagay dun sa mga Bicol River Basin, di ba? Sa Rinconada, dyan sa 2nd District, sa mga binabang area, hindi dun sa mga upland, hindi dun sa mga probinsya na may hindi binaba. Kasi lumabas ngayon, dahil dun sa flood control scandal, dami mga bilyon-bilyon na pondo na pupunta sa ibang lugar, ibang probinsya na hindi naman kailangan. Samantalang ang Kamsur na binaba, hindi nabibigyan ng atensyon. So habang nag-aantay pa tayo, pondohan nila yan, nag-isip na po kami dito sa provincial government ng mga programa gaya nitong green embankment na minimal cost pero malaking impact po. Opo. Pero speaking of funding, Governor, kaya po bang suluhin ng ating provincial government ang funding po dito, Governor? Well, palagi naman hindi kaya yan, pero maganda umpisahan yan. Kasi hindi naman ibig sabihin hindi kaya, hindi na umpisahan. Lahat naman hindi kaya ng province. Maski sa scholarship, kahit na mahigit 40,000 ang scholar natin, may 100,000 pang gusto mag-apply. Ngayon, meron na tayong libreng mga medical service, libreng gamot. Pero kung tutuusin mo, kulang pa rin. Ang importante, nabibigyan na natin ng atensyon. Maski unlimited ang mga problema, limited ang resources, nabibigyan na natin ng atensyon. So, hopefully, pag naumpisahan yan, makita ng national government, makita ng mga ibang international donor agencies at magtulong sila. Pero importante umpisahan at mapakita na epektibo para makahingi tayo ng mas maraming tulong. Oo nga po, talagang kung hindi ninyo gagawin, sino pang gagawa, Governor? Lalong-lalo, marami kayong kaisipan, lalo sa issue ng climate change na talaga pong kinakailangan ng mga ganitong klase ng projects para po matulungan natin ang mga distrito, lalo na po sa probinsya, na talagang pag may sama ng panahon, binabaha po ang ating mga kababayan na Governor El Rey. Tama po yan. Importante, nag-iisip, ginagawa, at hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Okay, Governor, thank you very much po sa oras mo sa DWEB. Siguro po ang greetings, mensahe mo po sa mga taga-Rinconada, lalo-lalo po ngayon nakapaskuhan, Governor El Rey. Well, sa Rinconada, maraming salamat sa patuloy niyo tiwala at suporta sa aming pamilya sa lahat ng panahon. Ngayon naman Pasko kami, hindi naman nakakalimot at may mga request dyan sa
Rinconada ng mga paraffol, Christmas, sa abot ng aming kakaya, kami naman ay tumutulong. Hindi lang sa Rinconada, sa enterong Kamsur. Merry Christmas sa boss. God bless. Thank you, Benny. Salamat, Benny. Okay, go ahead. Thank you, Benny. Hali dyan sa DWEB-FM. Bago ang iba pang kahaputan niya mo Gob, si Benji BBS, doon tayo muna sa BBS FM. Benji Rivera. Okay, thank you, June, kay Benny. Mula ho dito sa Bicol Broadcasting System. Ako po si Benji Rivera. Gob, good morning. Hello, hello, hello. Good morning. Good morning. Dos Marinaldo, Benji at Sagabos nagdadangog sa BBS. Okay, Gob, unahin ko lang dahil very happy yung mga empleyado ng Kapitolyo nung yung Christmas party nung nakarang gabi. Binigyan po ng probinsya ng 40,000 each lahat ng empleyado ng provincial capital. From MOA, casual at permanente. And sabi ng mga kalaban mo, Governor Ray, wala na daw pera ang Kapitolyo, side na daw. Ba't ka pa namigay ng 40,000 each sa mga empleyado, Gov? Salamat sa haputan mo. No? Una-una, patunay lang yan na mga nangraraot ay sinungaling, di ba? Kasi palagi nilang pinapaluwas na maayo na daang kwartang probinsya, maayong asenso, nangungutang pada. Samantalang last week, namigay kami ng 50 million na scholarship, cash, sa mga students. Araw-araw, nagbibigay ng libreng medical services, libreng bulong, milyon-milyon kada araw. Araw-araw, nagbibigay ng mga medical assistance sa mga nangangailangan na pasyente, milyon yan. Araw-araw namimigay ng mga burial assistance. So ano yan, patunay yan na healthy, maganda ang cash position ng probinsya, malaki ang income, sabi ng COA, third richest province. So hindi totoo yung mga nagsasabi na ang probinsya bangkarote. Opo. Second in the country sa revenue, may kulang-kulang 1 bilyon ang nakinita ng Kapitolyo sa mga revenue generating measures sa ospital, sa eskwelahan, CWC. So maganda ang takbo ng probinsya. Yung mga nagsasabi naman na mahirap raw probinsya at walang pera, alam talaga na sinungaling lang sila. Kasi kung talagang walang cash ang probinsya, bakit naman makakabigay tayo ng total cash incentive, allowance, regalo, ng tag 40,000 sa kada empleyado na mahigit 5,000. Yes, oho. Diba? Palagi ko, ito na lang ang probinsya sa buong Pilipinas na nakapagbigay niyan. O hindi lang tanungin mo ang ibang lugar dyan, Sorsogon, Albay. Sabi ng mga iba dyan, progresibo daw Sorsogon, tanungin nila kung magkano binigay nila sa empleyado nila. Sa Naga City na 27 barangays lang. Laki ng income. Magkano naman? So, okay lang naman yan manira. Importante, alam ng tao, nagsisinungaling lang sila, Benji. Kasi walang local government ngayon na nakakapagbigay ng ganyan. At ito, ang Kapitolyo ay nakapagbigay niyan at ibibigay yan cash. So, kung walang cash, saan ka pala kukunin? So, the fact na in-announce na natin yan, may sanggunian na ordinance affirming the cash gift, allowance, incentive, total of 40,000. Patunay yan na healthy ang province at lahat ng empleyado napakasaya. Saka nakakita 40,000 kada empleyado. Bukod pa yan doon sa parapol mo, Gob, na talagang saan ka nakakita ng parapol mo na lalaki ng cash prices. Kaya sabi ko, sabi ng mga kalaban, said na daw ang kaban ng probinsya, wala na daw pera. Pero sabi ko, ba't nagbigay ng 40,000 each ang ating po namang gobernador? Simula, casual ba yun? MOA? Lahat. Samantalang yung iba is kaunti lang kung ibinibigay. Gob, isa pa sa nabasa namin dito sa news, ito pong priority project po. Ito pong project dito sa Bicol Region na binigyan po ng 11.4 billion pesos
ng ating po namang Pangulo. Gov, isa dito sa nakalagay po, itong construction of 10-story Women's Health and Neonatal Care Specialty Center, ito po ba yung na-mention mo? Ito po ba yung gagawin sa Pamplona, Gov. El Rey? Hindi po yan. Sa Albay po yan. Sa Albay ba ito? Ko nga sa RDC. Opo. Yung Bicol Women's and Children's Hospital na hindi sinama ng RDC na as a priority. Samantalang sabi ko, batas na yan. Buti na lang si Congressman Luigi nakipaglaban sa Kongreso, so mapupondohan po yan ng 400 million next year, no? Dahil sa esforso ni Congressman Luigi at siyempre tumulong si Congressman Mix ang Bicol Saro. Opo. Si Congressman Luigi po ay isang deputy majority leader na paglaban po niya yan sa budget. Napasok po yan 400 million, hindi dahil sa RDC. Kasi wala rin po yan sa NEPE, yung budget kasi na-make ng executive, hindi nasama yung Bicol Women's and Children's Hospital. Parte naman ng process sa budget, at least sa paglaban naman ni Congressman Luigi. Patulong ni Congressman Mix at Bicol Saro Party List at ibang kasama, nagkaroon ng 400 million yan, hindi dahil sa RTC. Pero nilalaban ko pa rin po sa RDC na maging priority yan kasi batas na po yan. Opo. Pero bumawi naman tayo, Gov, dito sa Nabwa Bypass Road Project na nabigyan po ng malaking pondo, Gov. El Rey. Pinaglaban natin yan. Yung rin dyan, yung dyan sa Bigito na bridge. Yes. Natin yan. Oho. At marami naman na from Camsor ang nasa lista po. Pero siyempre, bilang gobernador, pinaglalaban natin mga kota mas marami. Ina-update lang natin yung mga kababayan natin kasi baka sabihin, yung last interview nyo, na-mention na po ito, kasama itong Camarines Sur Sky Bridge po, Gov, saka itong Kabusaw Balungay Road na meron hong malalaking pondo rin na ipagpapatuloy po yan ngayon dito, Gov, sa atin sa Kamsur. Tama yan. Yung Sky Bridge kasi masyadong maliit 200 million. Sinabi ko, dagdagan yan. So, pinaglalaban pa rin natin yan. Kasi, hindi tayo makakagawa ng 10 poste sa 200 million. Sinasabi ko lang dapat dadagdagan ng pondo. Masaya naman tayo na nandyan, pero pinapadagdagan po natin. Balikan ko lang yung issue, Benji, yung sa bonus, no? Yes, boss. Ito, the fact na nakakabigay tayo ng 40,000 sa mga empleyado, ibig sabihin yan, maganda ang liderato, walang korupsyon sa Kapitolyo, no? Kasi yung pera binibigay direct na sa tao. So isipin mo yan sa 40,000 at sa 5,000 na lang, 200 million yan. So hindi po biro yan. Kaya kami nakakapigay-bigay niyan dahil transparent, effective, walang korupsyon sa Kapitolyo, maganda ang liderato. Hindi po biro na makapagbigay ng ganyang amount. Pero nakakapagbigay ka pa rin ng mga serbisyong medical, burial, scholarship. So balansyado po tayo. Habang nagbibigay tayo ng malaking bonus, tuloy-tuloy na dadagdagan ang serbisyo sa medical, sa burial, sa scholarship, infrastructure, at iba't iba pa. So, patunay ulit. Magandang takbo, magandang liderato, magandang administrasyon sa ating probinsya. Okay. Gov, maraming salamat. Ibalik ko po kay June Bernas. June, thank you very much. Gov, Merry Christmas. Thank you. Thank you, Benji. May balita kami na receive, Gov, richest province, Cebu, 7,000 each. Kaya yung mapakinggan yung 40,000 each sa mga taga-Kapitolyo, sabi ng mga taga-ibang LGU empleyado, sana all. Gobernador, yan ang nakuha namin. Totoo yan, June. Yes, sir. Ang richest province sa Pilipinas, Cebu, pangalawa Batangas, ang pangatlo Kamsur. Pero number 1 sa employees benefit, Kamsur. Bakit? Kami, priority namin ang serbisyo. Pero ang nagbibigay ng serbisyo po, June, mga empleyado. Tama po. So, hindi kami makakapagbigay ng serbisyong kapuwerte, sinserong serbisyo, kung hindi natin kasama ang mga empleyado ng Kapitolyo. So, habang nagbibigay tayo ng magagandang serbisyo, libreng serbisyo, kailangan i-reward rin natin, bigyan rin natin ng reward, regalo ang mga empleyado na nagsasakripisyo, nagsatsaga, nagsisipag para makabigay ng magandang serbisyo. So, tama po lang pula yan. Bilang outlet yan, proud ako as a leader na re-recognize ko ang mga empleyado. Alam mo, pag isa kang padre pamilya,
kailangan asikasuhin mo ang pamilya mo, ang asawa mo. Mhm. Tama, Jun? Yes, sir. Tama po. Bilang ama ng probinsya, hindi rin ako nagpapabaya sa pag-asikaso sa mga empleyado. So, yan po ang mensahe at sinyal na ako bilang governor, bilang ama ng probinsya, mahal po natin ang mga empleyado dahil sila yung kapartner natin sa serbisyo publiko. And proven talaga yan, matagal na. Oh. Gobis na lang, isa pa sa akin, activated na yung Provincial Project Monitoring Team by virtue ng isang ordinansa na kapapasalang dyan sa Sangguniang Panlalawigan ng Kamsur. Ito'y bahagi ng pag-empower ng mga LGU para mabantayan itong mga project na mga nationally funded, Governor. Well, pinalakas po natin yan. May mandate po ang DILG gawin yan. So, sinunod natin sila. May mga ilalabas po tayong report siguro early next year sa mga findings ng mga merong anomalya. Mayroon din tayong mga findings ng mga project na magaganda naman. No? So, ang trabaho ng project monitoring, hindi lang maghanap ng mga project na may anomalya. Bibigyan rin natin ng recognition at mga project na magandang implementation. Pero siyempre, yung mga may anomalya, ilalabas po natin yan at i-recommend na makasuhan. So, yan na lang abangan po nila. At ito ginagawa bilang utos ng Pangulo, utos ng DILG na palakasin ang project monitoring ng mga LGUs. And yung mga project na implement, Gob, dadaan muna sa pag-aaral ng provincial government, ng governor ng Sangguniang Panlalawigan bago mag-implement. Opo, yan. Kasi ang head niyan, si Board Member Warren Sinar, may mga kasama siya sa Provincial Engineering's Office. At the same time, kung ang project DPWH, humingi sila ng datos sa mga DPWH. Kung ang project Department of Agriculture, humingi rin sila ng datos sa Department of Agriculture. So, ang magiging basihan ay malawak, hindi lang basta-basta mag-decide at maglalabas ng report ang project monitoring. Kumbaga, comprehensive by basihan. Okay. Si Maiko Garcia, kasama ko dito. Maiko. Good morning. Okay, good morning, Governor. Nung nakarang araw po, nagkaroon ng special session ang Sangguniang Panlalawigan at doon po isa sa nangyaring agenda ang pag-approve sa 2026 annual budget ng probinsya ng Camarines Sur. So, mga kababayan natin, mga Camarinense, nagtatanong po, ano po bang mga bagong i-introduce ng mga social services programa at alam natin na mataas ang amount ng annual budget for 2026 sa probinsya ng Camarines Sur po, Governor? Well, ang pinakamalaki sa budget talaga palagi, health education. No? So habang maganda na ang serbisyo natin sa health, marami pa rin kakulangan sa ibang hospital. So improve natin yan. Mahigit 300 million ang i-allocate natin sa siguro mga 400 million sa social service, sa health services, no? Papagandahin ng hospital. Mag-hire kami ng additional nurses, doctors. Yan ang gagawin natin sa health, no? Magtatayo na tayo ng mga putikan ng bayan. Tatayo tayo ng dialysis center. Tatayo tayo ng eye center. Sa education naman, i-upgrade natin yung mga eskwelahan, bibili tayo ng computer, school desk, lalo pang papagandahin. Papatayo pa tayo ng additional na mga colleges sa iba't ibang lugar habang pinapaganda yung mga existing na colleges kasi yung iba na damage ng bagyo. Yung iba kailangan talagang ayusin na. So yan ang majority. Of course, infrastructure. Gagawa tayo ng mga multipurpose building, mga covered courts. Tuloy-tuloy po yan dahil dami talagang request, hindi lang sa barangay, sa eskwelahan. So, health, education, infrastructure, tuloy natin ang El Verde program. Plano natin makapagpatanim ng 100 million trees by 2034. So, sa 26 budget, ay mag-aalaan tayo ng programa dyan for the El Verde program as part of the environment program ng ating probinsya. Yung Kamsur Uptown po, na ginagawa nating Global City sa Pili, tuloy-tuloy naman po, may kalsada na ongoing ang Capitol Building, School of the Future, School of the Arts, may lifestyle mall ongoing. Nag-budget rin tayo dyan ng
pondo sa mga iba pang facilities na gagawin po natin dyan. No? So sa agriculture naman, this year ilo-launch na, i-open na natin yung yung coconut processing. Ilo-launch na natin yung Coca-Cola, yung Yes po. cola drink, parang Coca-Cola pero may dot of coconut water. Mukhang marirelease na yung FDA permit, certificate of product registration, certificate to operate, yun at tagalan. So yeah, may programa tayo sa agriculture, health, education, infrastructure, environment, youth development program. Dalo pa natin papalakasin ang mga skills training, sports development program sa kabataan. Tuloy-tuloy naman po ang programa sa senior citizen, sa mga activities nila, kung may mga request. So lahat yan nasa 2026 budget. So asahan po nyo yan. Yes po, Governor, kasi despite sa malaking funding from the provincial government, meron po tayong tulong from the national government, meron po tayong mga tulong galing din sa ating mga external partners like the recently government of Australia. Meron din matagal ng kapartner ng Kamsur ang government ng Japan and United Nations and mga private sectors po, Governor. So ano pong reaction dito dumadami? Salamat, sabi mo, Michael. Sa dami ng programa minsan, hindi ko na nasasabi. No? Pero nag-sign lang tayo ng Memorandum of Agreement with the UN, FTA, and the Australian government. Magbigay sila ng ayuda, Australian aid, for gender development, adolescent programs na ipapilot po sa Nagwa, Bula at Minalabak. Oh, wow. So maganda yan. Pasalamat tayo sa Australian government at UN, FTA. Yes po. Kausap ko rin isang araw ang embassy officials from Canada. So, sabi ko tulungan tayo ma-market yung mga coconut products natin. Tulungan nila tayo sa educational program. So, yan yung mga inuumpisa natin na mga programa na makahingi sa iba't ibang international donor countries. Okay, go. Balikan ko si Frank. May partido concern. Frank, go ahead, Frank. Yes, salamat John. Before kang partido area, may nagirumduman sila ako tabi na ihapot ko kay Governor. Kanina po Governor, nakapanayan po namin yung bagong upo na Vice President for Administration ng BISCAST. At siya po ay nagpapaabot po ng pasasalamat sa iyo sa pamagitan po ni Mr. Abs Villaron, ang bagong VPA, Vice President for Administration. And the BISCAST community is thankful and looking forward na talagang finally ma-implement na po itong RA number 11585, itong conversion ng BISCAST into Southeast Asian University of Technology na ang iyong ama ang nagtulak at sinuportahan po ninyo. Ano po yung assurance, Governor? Alam ko may mga kasama po tayong congressman na ito talaga ay may isa sa katuparan ng matagal na pangarap po ng BISCAST, Governor. Sir. Well, salamat na mention mo, Frank, yan. Inumpisa niyan, idea na yan. Let's give credit kay dating Governor Congressman LRP, no, aking ama. Napasaya nung ako congressman, although final na yan, nung siya pa congressman at na-approve yan sa Congress, sa Senate at papirma ng Presidente na maging Southeast Asian University of Technology, no, na ma-convert na yan. So, napaka-magandang batas yan at nakakalungkot na ilan years hindi na gawa ng paraan ng dating presidente ng BISCAS. No? So with the new leadership of BISCAS, Dr. Nacario, and with the new officers, sabi ko nga may bagong VP for administration, dapat talaga paspasan na nila yan. Kasi pag naging university yan, mas maraming facilities, mas maraming pondo, mas maraming teachers, students, mas maraming teachers na i-hire, mas maraming students makakapag-enroll, kaganda infrastruktura. So, dapat yan ang mandate natin sa kanila. Na batas na yan, ang kailangan nilang gawin ay implement yung batas kasi hindi lang yung BISCAS kasi past administration, hindi nila nakukomply yung mga CHED requirements para maging university. So, dapat gawin na nila yan sa lalo madaling panahon. Okay. Frank? Alright. Sir, partido concern lang. Ano po, ihabol ko lahat. Nakikinig, malinaw tayong natabayanan sa buong partido area. May mga concern regarding po especially sa water system na pinapatakbo ng partido water system na connected po sa PDA. Ang alam po ng maraming abolished na po ang Partido Development Administration. And yet,
itong isang maituturing na parang connected pa rin sa PDA na water system. Sir, ano daw pong maitutulong ninyo? Kasi parang ginagamit pa rin yung PDA ng ilang mga kalyadong politiko dito po sa partido area, despite of the fact that it was already abolished, Governor, sir. Well, na-abolish na yung PDA eh. Kaya yan ang isa sa mga ahensya na napakaraming korupsyon, no? Kaya nga inabolish yan ni President Duterte. Isipin mo, umutang ng 100 million, garo 700 million, garo. Ang nagbabayad yan tayong lahat, ha? Ikaw, Frank, ako, June, kahit taga Rinconada, taga Cebu, binabayaran niya ng bawat Pilipino yung inutang niyan sa PDA. Na kung titignan mo, White Elephant, inutang nila, punta ka si Roma, may tangke doon, hindi gumagana, punta ka sa ibang lugar. Walang pinag-function, sayang 100 milyon. Dapat talaga, salamat pinaalala mo yan, dapat yan talaga paimbestigahan at ireklamo ulit kasi technically wala na yung PDA eh. Alam naman natin ginamit sa politika yan. Ang tawag nga dyan, Partido Dai Ascenso. Mismo mga security, driver ng mga powerful politicians dyan, naka-payroll dyan, bibili ng mga gagamitin sa politika. Kaya nga na-abolish na yan. Salamat pinaalala mo yan. Sulat kayo sa administrasyon kay Presidente na i-take over na yan ng national government. Tigilan na yung corruption at inefficiency dyan sa lugar na yan sa PDA. Alright. One more thing na lang, Governor. Nakikinig po ang buong partido area, bayan po ng Gawa. Any update po? Doon po sa itinutulak na finally maging operational na bagong partido district hospital na pilit po hinaharang Governor sa bayan po ng Gawa. Marami pong umaasa dito, Governor, at marami pong nagpapasalamat sa mga proyektong tulad po nito, pero nakakalungkot, meron po mga pagharang dahil po sa politika, Governor, sir. Any update po? Salamat na tanong mo yun, Frank. Salamat sa mga taga-Goa na pinanalo nila si Mayor Raquel Lim. Ang pangako namin ng kampanya ay papaayos po yan, papatid po yan. So, ang nag-alak na po tayo ng budget sa 2026. Papaayos natin yung kalsada at kailangan yata ng tulay or spillway papasiring sa hospital. So, nag-budget na po kami dyan. Yung upgrading ng hospital, equipment, no? Kailangan na equipment. So, nag-alak na rin tayo ng budget for the equipment. Nag-alak na rin tayo ng budget para sa mga personnel. So, antay na lang po nila kasi naka-budget po yan sa 2026. Kasi, alam mo, pinangako namin yan ng eleksyon. At ang sabi, pag nanalo si Mayor Raquel Lim at tumulong sa atin, gagawin natin yan. So, dati kasi kaya hindi na-operate yan, yung mayor dyan, hindi binibigyan ng permit. Ngayon nanalo na si Mayor Raquel Lim, sigurado may permit. So, nag-alak na po tayo ng budget for 26. So, antay na lang po nila yan at bilang patunay na pag pinangako, nangyayari at gagawin, nasa budget na po yan ng 2026. Alright. Salamat po siguro, Governor. Ang iyong mensahe na lang po sa mga taga-partido area na malakas na nakikinig, pinapakinggan po kayo at habang napapakinggan po kayo ay punong-puno ng pag-asa ang mga taga-partido area. Governor, sir. Diyos marinal daw sa mga taga-partido. Si Governor Ellie nandito po. Mahal namin po kayo. Priority po kayo. Marami tayong gagawin covered court dyan. Yung hospital ng Goa gagawin. Papaayos yung mga hospital ng si Roma, Caramuan, Garcia Torena, colleges. Alam nyo naman, ang Villaferte ang nagpatayo ng napakaraming colleges sa partido. Villaferte rin ang nagpapatakbo ng mga hospital sa partido. Ang congressman po dyan, matagal na sa pwesto, wala naman pong nagawa na hindi man lang napapaayos ang hospital. So kami na po ang nagpapagawa niyan. Dahil mahal namin kayo, tutuloy po namin yan, dadagdagan namin ng scholarships, infrastructure, dyan sa partido po. Asahan po niyo yan, ginawa na namin yan noon, papatuloy namin gawin ngayon. Okay. Alright. Siguro bago yung last, baka may mga nakalimutan pa tayo. Kasi Gob, ilang araw na lang, 2026 na. Pero bago yan, basta kami dito sa Radyo Cavite, in behalf ng DWEB-FM, ng BBS, ng KM Kakampi Partido, ang aming patuloy na suporta at pagpapabot ng
Maligayang Pasko, Governor Elry Villafuerte. Huling mga mensahe natin sa mga kababayan natin sa Kamsur, Governor. Well, unang-una salamat sa oras. At least, kung meron man mga issue or kaputa ka mga hopefully nasagot na natin yan. Bukas ang aking opisina at ang aming lalo pang maaraman kang tao kung anong mga nangyayari sa probinsya, anong gigibot. Siguro, kunong ko na rin oportunidad na ini magpasalamat sa media, dahil ka mo nagluluwas kan mga magagandang balita na nangyayari sa probinsya, mga magagandang proyekto na ginigibo. Salamat sa media, salamat sa Gabos Nagdadango. 2026 na papasok po yan basado sa mga nangyayari ngayon. Mas maraming mga gagayon na mga proyekto, programa ang mangyayari po sa ating probinsya 2026. Abangan niyo po yan. Salamat sa mahal na Diyos, hindi tayo binagyo this year ng sobrang lakas. Pasalamat tayo dyan. Glory to God. Salamat sa mga nagdadasal. 2026 will be a better, bigger, more progressive, peaceful Kamsur. So yan lang po ang ating aspirasyon. Sa awa ng mahal na Diyos, mangyayari po yan sa tulong po nyo, sa tulong ng mga kasama natin. Palagi ko sinasabi, basta nagkakaisa, nagmamahalan, nagtutulungan, walang problema kaya hindi kaya marisolba. Salamat sa padago sa suporta at tiwala. Diyos Marina Aldao, Diyos Mabalos, God bless. Maraming salamat, Governor. God bless din. Thank you, Governor Elry Villafuerte. Okay, mga tugang, si Governor Elry Villafuerte, mga kabanat, talagang merry ang Christmas, partner, merry. Kita lang po pala sa Pilipinas, ang probinsya kan Camarines Sur, ang nagtao po din na halangkaw na cash gift sa mga empleyado, gabos pong empleyado kan na Kapitolyo. Okay, sabi ko, akala ko mayo ng kwarta Kapitolyo, sabi ni Boy Baliw. Ito pala ni Guaigs. Mahanap daw kung taga-Kapitol ko yan, tamahagad bang kong balato. Ay, sa pangarap po kan bilog na pwersa kan Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talahapitak kan sa inyong mga radyo. Mga tugang, pray lang kita ha, pray! Magpasalamat sa taas para po magkaigwa kitang mas gulpi pang blessings siya. Nakaibanan ta si Boss Junil sa newsroom. And sa technical po mga kabig, si Boss Ariel Camarotti. Ako po si Benji Rivera, mabalos kan sa inyong pagantabay, basta bareta sigurado, labanan ng fake news. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Bana Extreme. Mula sa awit 144. Ingatan mo ako, O Panginoon, sa mga kamay ng masama. Ingatan mo ako sa taong marahas na may layuning ibagsak ang aking mga lakad.